Bago natin simulan ng kwento, shoutout muna natin si Aloria Justin. Lord, sana may 2 hours kada story ang gawin. Mas nakakalibang kasi yung marathon. Sana pa shoutout po sa Batangas Vasitarian Campo Abihar Chapter. Thank you. Shoutout sa inyo dyan mga kabayan. Soon gawa pa tayo na mas mahabang video. Para sa mga kabayan natin na gusto magpa-shoutout, mag-comment lang dito sa ating comment section. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isigani. Taong 1960. Tapas, Capiz. Sa pinakadulong bayan ng Capiz, may isang lugar na hindi na halos binabanggit sa harapan ng maraming tao. Hindi dahil nakalimutan ito ng panahon, kundi dahil sinadyang ibauna sa katahimikan. Kapag narinig mo ang nasabing lugar, iwas ang mga tao dito. Ang tawag sa lugar ay Sitio Nayawan. Hindi ito simpleng pangalan lamang. May mga kwento na kapag napadpad ka sa lugar, hindi ka basta-basta makakauwi. Hindi dahil maliligaw, kundi dahil may mga nilalang na magpapasya kung karapat dapat ka pang bumalik sa mundo ng tao o hindi na. At sa lahat ng alamat na kumakalat tungkol dito, isa ang pinakakinakatakutan ng lahat. May isang aswang na nagtatago sa Sitio Nayawan. Ginagawa niyang hanap buhay ang pagkawala ng mga tao. Si Isigani ay 22 taong gulang. Isang binatang hindi sanay sa buhay na paulit-ulit. Habang ang ibang kaedad nito, nag-aaral o may tiyak na plano sa kinabukasan, si Isigani ay palaging may apoy sa dibdib na nagtutulak sa kanya palayo sa mga lugar dahil mahilig itong maglakbay. Hindi pinanganak na mayaman si Isigani, ngunit marunong itong dumiskarte. Minsan naging kargador, sa palengke kapalit ang pamasahe. Kung minsan din ay sumasama ito sa mga biyahero, nakikisakay sa truck papunta sa ibang probinsya. Kahit mahirap, mas pinipili ng binata na mapagod sa buhay kaysa mabulok sa isang lugar. Para kay Isigani, ang buhay ay hindi dapat limitado sa mga kwentong naririnig lang sa iba. Gusto niyang maranasan mismo ang mundo, ang kabundukan, ilog, gubat, at mga baryong bihira lang mapuntahan. Huminto ang mundo ng binata pagdating sa Tapas. Payapa ang paligid, walang bahid ng ingay ng lungsod. Sa pagitan ng ingay ng palengke at ng simpleng buhay ng mga lokal, nadama nito ang dalisay na hininga ng Capiz. Isang normal na araw na para bang may itinatagong ganda sa bawat sulok. Ngunit habang naglalakad sa palengke, napansin nito ang kakaiba. Tuwing may nababanggit na lugar sa labas ng bayan, biglang nag-iiba ang tono ng mga tao. Para bang may takot na nakatago sa bawat salita. Huminto muna si Isigani sa isang karinderya upang kumain. Habang sumisip-sip ng mainit na sabaw, narinig nito ang usapan ng 2 lalaki sa kabilang mesa. Hindi na siya bumalik, pare. Ilang araw na yun, oh. Ilang araw na siyang nawawala. Ha? Sinong hindi bumalik, pare? Si Nardo. Nagpunta daw sa gubat doon sa Sitio Nayawan. Biglang tumahimik ang kasama. Para bang may dumaan na malamig na hangin. Ano ka ba, pare? Huwag mong bagitin ang lugar na yon. Kaso nga lang, hindi tumigil ang unang lalaki. Ano naman, totoo naman, diba? Ilang taon ka na ba dito? Ilang taon na ba ang nawawala? Nang marinig ni Isigani ang lugar na yon, napatingin ito sa 2 lalaki. Hindi sinasadyang makialam ng binata. Hindi nito mapigilan ang sariling mag-usisa. Pasensya na ha. Hindi ko po sinasadyang marinig ang usapan niyo. Pero saan po ba ang Sitio Nayawan?
Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Parang nagsisisay na napag-usapan ito. Bakit mo naman tinanong bata? Mahilig lang po kasi ako maglakbay. Gusto ko lang malaman kung saan yung lugar na yun eh. Napailing ang lalaki sa sinabi ni Isigani. Naku bata, kung gusto po bang makauwi sa pinanggalingan mo, wag mo nang hanapin ang sityo na yawan. Bakit naman no? Totoo po ba yung mga nawawalang tao? Huminga ng malalim ang lalaki at saka tumingin sa paligid na parang takot may makarinig. Hindi ka lang mawawala doon. Ibebenta ka pa. Wika ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Isigani. Ano? Ibibenta? Saan? May mga nilalang doon na hindi basta pumapatay. Kinukuha nila ang biktima tapos ipapasa sa iba eh. Parang hayop sa palengke. Napangiti si Isigani ng bahagya. Pilit na itinatago ang kaba. Totoo ba talaga yung sinasabi niyo, Manong? Baka naman kwento-kwento lang yan, ha? Biglang tumayo ang isang lalaki. Itinuro siya. Kung matigas ang ulo mo, sige subukan mo. Pero kapag hindi ka na nakabalik sa pinanggalingan mo, huwag mo kaming sisisihin. Naglakad palayo ang dalawang lalaki. Naiwan si Isigani na nakaupo. Ngunit sa halip na matakot, lalo itong nagtaka. Kinagabihan hindi na ito nakatulog. Ang laman ng isip ni Isigani ay puno ng katanungan. Ano kaya yung sinasabi nilang sityo na yaman? Bakit takot yung mga tao dun? At kung totoo man ang sinasabi nilang bentahan, paano nangyayari yun? Test Mike. Kinabukasan. Bago pa sumikat ang araw, dala ang isang bag na may konting mga gamit sa loob. Naglakad ito patungo sa gubat. Hindi alam ni Isigani na ang hakbang na ito ang magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi na dapat napupuntahan ng tao. Habang papalalim si Isigani sa gubat, unti-unting nagbago ang paligid. Sa simula, normal pa ang tunog ng ibang mga hayop. Ngunit habang tumatagal, parang nawala na ang lahat ng ingay. Napansin ng binata na ang lupa ay basa kahit parang hindi naman umulan. May hamog na parang usok na gumagapang sa sahig ng gubat. At ang lamig, hindi lamang lamig ng umaga. Lamig na parang may nakabaong yelo sa hangin. Parang kakaiba ang gubat na to, ha? Nagpatuloy ito sa paglalakad. Lumipas ang ilang oras. Napansin ni Isigani na parang paikot-ikot ang daan. Ilang beses nitong nakita ang parehong puno na may marka ng hiwa. Bakit ganito? Hindi naman ako lumiko, ah. Parang paulit-ulit yung dinadaanan ko, ah. Maya-maya pa, biglang may narinig na yabag. Tila ba may naglalakad sa unahan. Unti-unting lumabas mula sa hamog ang isang matandang babae. Payat, nakasuot ng itim. Ang buhok ay puting-puti, tila baabo. Sa kamay nito ay may tungkod na kahoy. Lumapit si Isigani at nagtanong. Magandang hapon po, Lola. Pasensya na po, ha, naliligaw yata ako eh. Saan po ba ang daan pabalik sa bayan? Huminto ang matanda at dahan-dahang lumingon kay Isigani. Mapungay ang mga mata. Halatang kulang sa tulog dahil sa maitim na bilog sa paligid ng mga talukap. Mukha siyang pagod na parang matagal nang hindi dinadalaw ng pahinga. Nang ngumiti ang matanda, tumambad ang mga sira-sira at nabubulok niyang ngipin. Kapansin-pansin din ang ilang matutulis na bahagi na parang mga pangil. Nako iho, hindi ka naligaw. Tama lang ang pinuntahan mo. Hindi ka napadpad dito ng kusya. Dinala ka dito ng gubat. Biglang nanlamig ang batok ni Isigani.
Hindi niya alam kung ano ang mas ikakatakot. Ang nakakakilabot na itsura ng matanda o ang mga salitang binitawan nito. Po, ano pong ibig sabihin niyo, Lola? Tumawa ang matanda. Ngunit ang tunog ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Magdidilim na. Delikado sa gubat kapag gabi. Halika, doon ka muna sa bahay ko tumuloy habang inaantay ang pagsapit ng umaga. Nag-alinlangan si Isigani. Ay naku, wag na lang po, Lola. Baka po kasi nakakabahala na ako sa inyo eh. Huwag kang mag-alala, iyo. Bihira lang akong magkaroon ng bisita sa aking tahanan. May bigat ang tono nito. Parang hindi pakiusap. Parang utos. Nang sandaling yon naramdaman ni Isigani, may pumipigil sa kanya na tumalikod. Ang gubat mismo ang humihila sa mga paa. Wala itong nagawa kung hindi sumunod. Hindi nagtagal, nakita ni Isigani ang isang malaking bahay na bato at kahoy sa gitna ng gubat. Napakalaki para sa isang matandang babae. Ang mga pader ay may lumot na tila kulay dugo. Ang mga bubong ay lumang yero na nangingitim. At ang pinakakakaiba, walang bintana sa ibabang bahagi. Pasok ka, iyo. Huwag kang mahiya. Sige ho, Lola. Maraming salamat ha. Pagpasok ni Isigani, sinalubong ito ng malamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ay mula sa mga gaserang nakasabit sa dingding, ngunit ang apoy ay kulay asul. Maupo ka muna dyan. Maghahanda lang ako ng makakain mo. Pumasok ito sa kusina. Naiwan si Isigani sa sala habang nag-aantay. Napansin nito ang mga upuan na parang may marka ng kuko. May mga larawan sa dingding, ngunit malabo ang mukha ng mga tao at sa sahig, may mga bakas na tila hinihila. Biglang may narinig na kaluskos mula sa ilalim, parang may gumagapang. Yumuko si Isigani, idinikit ang tenga sa sahig. May narinig itong mahina ngunit malinaw na bulong. Tulungan mo kami. Nanlaki ang mga mata ni Isigani at napatras. Biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Lumabas ang matanda na may dalang mangkok. Eto, iho. Kumain ka muna. Sinigang na baboy ramo. Umalingasaw ang amoy ng pagkain. Maalat at matapang. Nang tignan ni Isigani ang laman, nanlamig ang dugo nito. Ang karne ay hindi karne ng hayop. May hugis daliri na may kuko. Lola, anong klaseng baboy ramo to? Parang kakaiba po yata. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Huwag ka nang maraming tanong, iho. Kumain ka na lang. Salamat na lang po pero ayokong kumain. Ano po busog pa ako. Lumapit ang matanda. Biglang bumigat ang hangin. Kung gusto mong mabuhay, kumain ka. Sa takot, napilitan si Isigani na sumubo ng kaunti. Pagkalunok, biglang bumigat ang katawan ng binata na parang may humihila pababa sa ulirat. Dumilim ang paningin ni Isigani at bago pa tuluyang mawalan ng malay, narinig nito ang matanda na bumubulong. Salamat. May bago na naman akong may bibenta. Nagising si Isigani na masakit ang buong katawan. Nang idilat ang mga mata, nakita nitong nakagapo siya ng kadena sa isang madilim na selda sa ilalim ng lupa. Amoy dugo at kalawang ang paligid. Ang pader ay bato at semento. Sa kabilang sulok may mga buto. At sa kabilang bahagi ng rehas, may isang lalaking payat na payat. Halos butot balat na lamang. Gising ka na pala.
Napatingin si Isigani sa lalaking nagsalita. Tila nagulat ito na may ibang tao. Sino ka naman? Ako si Mario. Kung nasa tamang isip ka pa, makinig ka sa akin ng mabuti. Hindi ka na makakaalis dito basta-basta. Teka lang, kanina nasa bahay lang ako na matandang babae Nasaan na ako? Bakit ako nandito? Nasa ilalim tayo ng bahay ni Lola Idang. At ang matandang yon hindi normal na tao. Isa siyang aswang. Nanlaki ang mata ni Isigani. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Mario. Hindi pwede. Normal na tao lang siya. Tinulungan niya pa nga ako dahil naliligaw ako sa gubat Tumawa si Mario. Ngunit mapait. Magaling siyang magbalat kayo. Lahat ng naligaw dito, ganun din ang sinabi. Akala nila matanda lang Akala nila mabait lang Pero bakit niya ako kinulong dito? Anong gagawin niya? Huminga ng malalim si Mario bago tuluyang nagsalita. Hindi siya basta pumapatay. May negosyo siya Negosyo? Anong klaseng negosyo? Ibinebenta niya yung mga bihag sa mga ibang nilalang Mga aswang. Kapalit, iba't ibang uri ng mutya. Dagdag kapangyarihan. Paminsan mga ginto o alahas. Anak nang, hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Totoo mga narinig mo, Isigani. At ngayong nandito ka na, isa ka ng paninda. Biglang bumukas ang lihim na pintuan sa itaas. Sumilay ang liwanag. Bumaba ang dalawang malalaking lalaki, sina Julio at Pedro. May dalang kadena at itak. Hoy, may bisita tayo mamaya. Ihanda niyo mga sarili niyo. Wika ni Julio. Tumawa si Pedro at itinuro si Isigani. Ito, malakas. Parang bata pa. Magandang ibenta to. Siguradong malaki ang halaga. Nanginginig si Isigani habang humihigpit ang hawak sa rehas at doon niya naintindihan na hindi ito simpleng pagkakulong. Ito ang paghihintay sa oras ng pagbibenta sa kanya. Kinagabihan, narinig ni Isigani ang mga yabag sa itaas, ang mga halakhak, tunog ng baso at wari mga awit na hindi maintindihan. Parang may handaan. Biglang bumukas ang pinto ng kulungan. Hinila palabas si Mario. Hindi. Maawa kayo. Saan niyo siya dadalhin? Ngumisi si Julio. Siya ang una para pampagana sa mga bisita natin. Maawa po kayo sa akin. Baka wala niyo po ako. Walang magawa si Isigani, kundi panoorin habang hinihiga si Mario sa malaking lamesang kahoy sa labas ng selda. Kinuha ni Pedro ang palakol. Isang hataw, sinugatan si Mario. Bumuhos ang maraming dugo. Si Isigani ay napapikit na lang dahil hindi ito makapaniwala. Subalit totoo ang lahat. Siya na ang kasunod. Dumating ang gabi ng pagbilog ng buwan. Ang hangin sa sitio Nayawan, mas malamig kesa noon. Inilabas si Isigani mula sa kulungan. Kinadenahan ang mga kamay. Dinala sa bulwagan sa likod ng bahay. Nang makita nito ang laman ng bulwagan, muntik siyang mawala ng hininga. May mga taong nakatali sa mga poste. May mga dugo ang katawan sa sahig. At sa paligid, may mga bisita na mukhang tao ngunit hindi normal. May mga babaeng magaganda, pero ang mga mata ay itim na itim. May mga lalaking magara ang kasuotan, pero iba ang postura ng katawan. May mga nakangiti, pero walang anino. Sa gitna nakatayo si Lola Idang, ngunit hindi na siya matanda. Ngayon ay mukha na itong bata at maganda. Ang ngiti nito, mas nakakatakot. Ang mga mata,
parang hindi kumikislap. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan. Narito na ang bagong paninda. Wika ni Lola Idang. Maging ang boses nito ay nagbago. Itinulak si Isigani sa gitna. Lumapit ang isang lalaki sa kanya. Ano ang gusto mong kapalit nito, Idang? Hindi yan mura, Suki ah. Sariwa ang alaga ko. Bago lang yan. Lumapit ang isang babae. Ako na lang ang kukuha sa kanya. May handaan ako sa aklan. Kailangan ko siya. Sumingit ang isa pang bisita. Hindi sa akin yan. Kailangan ko ng bagong utusan. Nagkagulo ang mga nilalang. Si Isigani ang panindang pinagkakaguluhan. Tumunog ang kampana ni Lola Idang. Biglang tumahimik ang lahat. Bagong bentahan. May tradisyon na kailangang gawin. Tumuro ito sa isang batang bihag na nakatali sa poste. Ang bibili, kailangang pumili ng unang kakatayin. Nanlaki ang mata ni Isigani. Napabulong na lang sa sarili. Wag. Maawa kayo. Lumapit ang lalaking nakabarong, si Don Vicente. Hinawakan nito ang bata. Tamang-tama. Itong lalaki ang pipiliin kong katayin. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Pakawalan niyo po ako. Kaso nga lang, walang awa sa bulwagan. Sa isang iglap, hiniwa ang bata. Bumagsak ito sa sahig. Sumirit ang dugo. Nagsigawan ang mga nilalang. Malalakas sa pag-angil. Nanginginig si Isigani. Halos mabaliw sa takot at galit. Habang abala ang aswang sa dugo at laman, napansin ni Isigani ang maliit na daanan sa gilid ng bulwagan. Kailangan kong makalis sa impyernong to. Hindi ako dapat mamatay dito. Pinilit nitong tumakbo kahit nanghihina. Pero narinig siya ni Pedro habang papalis. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ka makakalis. Hinabol si Isigani ng mga tauhan. Pumasok ito sa pintuan at tumakbo sa madilim na pasilyo. Ngunit sa dulo, may hagdan pa ibaba. Wala na itong oras na mag-isip kung kaya bigla itong tumalon. Bumagsak sa malamig na lupa. Doon nakita ni Isigani ang mas malala. Isang malaking kwarto na puno ng mga bihag. May hukay sa gitna na puno ng mga buto. At sa dingding, may nakasulat na mga salita. Ang lumalabas ay hindi na tao. Sa sulok ng silid ay may altar. May malaking banga na puno ng itim na likido. Lumapit si Isigani para sumilip. Kamuntikan ng mawala ng ulirat. Sa loob ng banga, iba't ibang katawan ng tao ang lumulutang. Narinig ni Isigani ang boses ni Lola Idang. Nagbalik na sa pagiging matanda. Hindi ka na makakatakas dito. Akala mo ba, simpleng palitan lang ang nangyayari? Ang mga biktima ko, kinukuha ko ang kanilang mga mata upang mawalan ng pag-asa. Mawala ang liwanag. At ikaw, dito ka lang. Sa akin ka. Hindi mo ako pagmamayari. Hayop kang aswang ka. Kitang-kita niya kung paanong humaba ang mga kuko ni Lola Idang. Itinuro sa kanyang mata. Sinubukan ni Isiganing tumakbo. Humaba ang mga buhok ni Lola Idang. Pumulupot sa leeg nito. Dahilan ng pagbagsak niya. Hindi na makahinga si Isigani. Hindi ka makakatakas. Pagmamay-ari na kita. Ilang sandali pa. Isang bihag ang tumayo. Lalaking sugatan. Si Mario. Hindi pa siya tuluyang patay. Kahit halos wala ng lakas. Hawak niya ang isang perasong matulis na bagay. Ibinaon sa likuran ni Lola Idang.
Umangil ng napakalakas ang aswang. Ngunit sa halip na mamatay, natuwa pa ito. Mario, ang tagal mo na dito, pero hindi mo pa rin ako kilala. Sa isang iglap, hinablot ni Lola Idang si Mario. Binasag ang leeg. Bumagsak si Mario at namatay. Napayaw si Isigani. Hindi. Hindi ito maaari. Demonyo ka! Sa kamay ni Mario, nalaglag ang hawak niyang matulis na kahoy. Dali-daling kumilos si Isigani. Nang muling sumugod ang aswang, buong lakas niya itong ibinaon sa dibdib ng nilalang. Saktong-sakto ang pagtapat sa puso. Napaangil ang nilalang. Wari nakaramdam ng matinding sakit. Sa pagkakataong ito, tumakbo si Isigani papunta sa altar. Itinulak ang banga. Bumagsak ito at nabasag. Tumapon ang itim na likido at gumulong ang mga parte sa lupa. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Mga sigaw ng mga kaluluwa. Mula sa hangin, lumitaw ang aninong may muka. Mga dating bihag at mga taong nawala noon. Hinila nila si Lola Idang. Wag! Ibalik niyo! Huli na, hinila siya pababa sa hukay ng mga buto. Isigani, hindi pa ito tapos! Tuluyang nilamon ng dilim ang matanda. Sa itaas ay nagkagulo ang mga nilalang. Ang iba ay tumakas. Nagpalit ng mga anyo at dali-daling umalis. Ang bahay ni Lola Idang ay nagsimulang gumuho. Hindi nasunog. Parang nilunok ng lupa. Tumakbo si Isigani palabas ng pasilyo. Pataas ng hagdan palabas ng bulwagan. Habang tumatakbo sa gubat, narinig niya ang malakas na pagguho. Paglingon ng binata, nakita ang bahay. Parang sinasara ng mundo ang sitio na yawan. Pagdating sa bayan, duguan si Isigani. Sugatan at halos hindi makapagsalita. May mga taong lumapit para tumulong. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Huwag niyo nang hanapin ang sityo na yawan. Dahil kapag ginanap niyo, siguradong hahanapin din kayo. Kinabukasan, may mga tao ang nagtangkang pumunta roon upang hanapin ang sinasabing lugar. Ngunit hindi na nila nakita. Walang gubat na ganun. Walang sityo na yawan. Biglang naglaho. Umalis si Isigani sa tapas. Nagpatuloy sa paglalakbay. Ngunit hindi na para maghanap ng bagong karanasan, kundi para tumuklas sa alaala. Ngunit kahit saan siya magpunta, tuwing sasapit ang bilog na buwan, nararamdaman ng binata na may mga matang nakatitig sa kanya. At minsan sa hangin, may naririnig siyang bulong. Sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa kaliwa, hinding-hindi ka na maaaring umalis pa. Hinding-hindi ka na makakatakas. Sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Ang susunod na istorya ay tungkol sa pamana ng pulang duwende. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isko. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Maaga pa lang, nasa bagsakan na ng gulay itong si Isko. Nag-aantay ng mga mamimiling nais ipahakot ang kanilang mga inangkat na gulay. Kasama nito ang pinsang si Martin. Tahimik, palangiti, kaya marami ang nagiging suki. Bagay na kinakainggitan ng ibang kargador sa lugar. Uy, Isko, pagsabihan mo yung pinsan mo ha. Marami na sa mga kasama natin ang nasusuya sa kanya. Aba,
Halos lahat na lang ng mga mamimili dito. Siya ang pinapahakot ng mga pinamiling gulay. Nawawala na kami ng kita. Wika ni Makoy. Ay nako Makoy, pareho lang kayo ni Manong Martin na nagtatrabaho eh. Anong magagawa natin? Gusto ng mga tao sa kanya magpahakot eh. Tugon ni Isko. Isa ka pa eh. Palibas sa pinsan mo. Basta ang sa akin pagsabihan mo. Madalas ganito ang naririnig ni Isko tungkol sa pinsan. Lalo na kapag nasa pawan nito ang mga kasamang kargador. Marami ang naiinggit sa binata dahil bukod siya ang suki ng halos lahat ng namimili, malaki din ang binibigay sa kanyang bayad. Ay, sigaling ka na. Umuwi na tayo. Kailangan ni nanay ang gamot niya. Wika ni Martin. Sige Manong nga pala. Sinabihan na naman ako ni Makoy. Huwag ka daw masyadong swapang. Ano? Paano ako naging swapang eh? Sila nga tong walang ginagawa. Nakatunga nga sa sulok. Nag-aantay ng mga taong lalapit sa kanila. Alam mo naman yung mga yan eh. Kaya minsan pagbigyan mo na lang. Oo na, gaya ng dati. Bukas hindi muna ako mag-aakot. Para namang kumita ang mga yan. Kahit pumasok ka o hindi, ganun pa din naman ang nangyayari Manong eh. Nakatunga nga lang sila sa sulok. Tapos kapag may nakita silang kargador na paldo, lalapitan nila tapos kikikilan. Ganyang kasama yung ugali ng mga yan eh. Hayaan mo na sa Isko. Ang mahalaga, naghahanap buhay tayo ng patas. Halika na nga, nagugutom na rin ako eh. Hindi lang sa pagiging kargador ang swerte ni Martin. Madalas itong nananalo sa mga sugal, lalo na sa sabong. Walang kaalam-alam ang mga karamihan na may tangang mutya ang binata na kung tawagin ay pulang hari. Isa itong uri ng mutya na nagmula sa hari ng mga pulang duwende. Tanging si Isko lang ang nakakaalam ng sekretong ito at hindi pinagsasabi kahit kanino. Tuwing matatapos ang trabaho ni Martin, nagpupunta ito sa punso sa likod ng kanilang bahay. Naglalagay ng kaunting pagkain o hindi kaya naman ng ilang perasong barya bilang pasasalamat at alay sa hari ng duwendeng gabay ng mutya. Bagaman madalas sumasama si Isko sa pag-aalay, hindi pa niya ito nakita ni minsan. Pero batay sa pagpapaliwanag ni Martin, nakasuot ng sombrerong gawa sa dahon ang kaibigan niyang duwende. Nababalot ng pulang balahibo ang katawan at may 4 na kamay. Ayon din kay Martin, hindi lang swerte ang binibigay ng mutya sa kanya, maging lakas at bilis ng kilos. Napatunayan ito ng binata nang minsan silang mapaaway sa isang sayawan. Nakailigan ng dalawa ang dumayo sa ibang lugar upang makifiesta. At syempre, hindi makukumpleto ang fiesta nang hindi sila nakikipagsayaw sa magagandang dalaga. Nasa kalagitnaan ng sayawan sina Martin nang lapitan sila ng pangkat ng mga kalalakian. Walang sabi-sabi. Sinaksak ng isa sa mga ito si Martin. Ang buong akala ni Isko, tinamaan ng pinsan. Ngunit nang tignan niya ang kamay ng sumaksak, hawak-hawak ito ni Martin. Mabilis niyang nasalo ang kamay ng kalaban kahit hindi niya ito nakitang paparating. Walang binatbat sa kanya ang 3 kalalakian dahil hindi makatama ng suntok ang mga ito. Tig-iisang suntok lang ang binigay ni Martin sa kanila para manahimik. Ito din ang dahilan kung bakit kinakatakutan ng binata sa kanilang lugar. Bukod sa ang ama nito ay kilalang basagulero nung nabubuhay pa, may kakaibang reputasyon ang binata. Ito ay nang minsan niyang mapatay ang isang matandang lalaki. Nakulong si Martin, pero kaagad ding nakalaya dahil walang pamilya ng matanda ang nagreklamo. Lingid sa kalaman ng binata na ang kaganapang iyon ay siyang magiging dahilan ng mas malaking kaguluhan.
Hindi pangkaraniwang matanda ang napatay ni Martin, kundi isang patriarka ng angkan ng mga mangkukulam. Maraming taon, matapos lumaya si Martin, pinili nitong mamuhay ng tahimik, malayo sa kanilang bayan. Ngunit nang malaman nitong namatay ang kapatid, nagkasakit ang ina, nagbalik ang binata at simula noon, naging magkalapit na sila ni Isko. Ang sabi mo, hindi ka na magkakargador bukas, diba? Anong balak mong gawin? Siguro susubukan ko ang swerte sa sabungan. Kaso hindi ka pwedeng sumama doon, ha? Bawal ang minor de edad sa lugar. 18 na ako eh. Hindi na minor de edad ano? Kaya pwede kong pumasok sa sabungan, Manong. Oo nga pala, no? O siya, isasama na nga kita. Pero wag kang maingay sa nanay at tatay mo, ha? Pareho tayong mapapagalitan. Oo naman, Manong, pangako. Hindi ko sasabihin kina tatay. O sige, matulog ka na. Bukas, maaga nating tatapusin ang mga gawain dito sa bahay para walang problema kina Tiyo at Tia pa nagpaalam tayong aalis. Pag-uusap ng magpinsan. Dali-dali namang pumasok si Isko sa silid upang matulog. Habang nagpapahinga ang lahat, naupo ang binata sa atangan ng tahanan. Iniisip nito ang mga nangyari sa kanya. Hindi makapaniwalang nabago ang buhay dahil lang sa tangang mutya. Lingid sa kalaman ng binata na nakasilip sa pintuan si Isko. Pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, bigla na lang nagsalita si Martin na tila may kung sinong kinakausap. Manong Pula, alam ko ilang beses ko nang tinatanong sa inyo eh. Pero kasi, wala ka namang direktang sagot. Sa dinami-dami ng pwede mong pagkatiwalaan ng mutya mo, bakit sa akin mo pa binigay? Sabihin na lang nating nagustuhan kong ugali mo. Napakatapang mong tao eh. Ngunit ginintuan ng puso ha. May malasakit ka sa mga taong mas mahina sa'yo. Kahit na minsan inaabuso ka na, hindi ka pa rin nagsasawang tumulong. Sinabi mo na sa akin yan eh. Pero alam ko may mas malalim ka pang dahilan, Manong Pula. Sige na, sabihin mo na sa akin. Alam mo Martin, may mga bagay na mas mabuting hindi natin alam. Dahil lalo lang itong magdudulot ng kaguluhan sa isipan, pagkalito sa buhay. Sa ngayon, makontento ka sa sinabi kong dahilan. Magpahinga ka na. Nakasilip sa pintuan ng pinsan mong si Isko. Biglang isinara ni Isko ang pintuan nang makitang lumingon si Martin. Marahas itong naglakad papunta sa higaan, nagtalukbong ng kumot. Pinakiramdaman nitong pumasok sa silid si Martin. Ngunit ilang minuto ang nakalipas, hindi narinig ng binata ang pagbukas ng pinto. Tinanggal ni Isko ang kumot. Akmang babangon na sana nang biglang magsalita si Martin sa tabi. Di ba ang sabi ko matulog ka na? Maaga pa nating tatapusin ang mga gawain dito. Nagulat si Isko dahil hindi man lang nito naramdaman ang pinsan na pumasok. Nakahiga na sa kanyang tabi. Kasi hindi ako makatulog saka naiihi ako eh. Alam ko nakasilip ka kanina sa pintuan. Huwag kang mag-alala. Di naman ako nagagalit eh. Narinig mo ba ang boses si Manong Pula? Hindi nga eh. Parang mag-isa ka lang nagsasalita kanina. Ano bang sinabi niya? Gaya pa din ng dati. Yung dahilan niya kung bakit binigay sa akin ang mutya. Pero alam ko, may mas malalim pa siyang dahilan eh. Gaya nga ng palaging sinasabi mo, siya lang ang nakakaalam ng totoong dahilan. Kung bakit niya binigay sa iyo yung mutya. Magtiwala ka na lang siguro. Okay na. Sige na, magpahinga ka na. Matulog ka na. Pag-uusap nila. Kinabukasan hindi pa man sumisikat ang araw. Inihanda na ni Isko ang mga kalabaw para dalhin sa pastuhan. Samantalang si Martin naman, pinuno ng tubig ang lahat ng tapayan.
Nakapagsibak na din ito ng mga kahoy na panggatong. Aba, mukhang ang sipag natin Anong meron? Magandang umaga po, Tia. Wala naman po. Naisip lang namin ni Isko na tumulong muna sa gawaing bahay para hindi na kayo nahihirapan. At isa pa, hindi naman kami magtatrabaho sa palengke ngayon eh. May pupuntahan kaming piyesta. Kaya naman pala. O siya kung tapos na ang gawain nyo dyan, pumasok na kayo ng makapag-agahan. Teka, nasaan pala si Isko? Nagtatali lang ho ng kalabaw. Maya-maya nandito na ho yun. O sige, antayin na lang natin tamang-tama. Maluluto na tong niluluto kong nilagang saging. Maya-maya pa, nakita ni Marty na tumatakbo papunta sa kanila si Isko. Nagulat si Aling Binay nang mapansin ang dugo sa damit ng anak. Ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo ang damit mo? Nay, may umatake po sa mga kalabaw eh. Martin, bilisan mo! Teka, anong umatake? Hindi kita maintindihan. Malalaman mo mamaya, bilisan mo na! Habang hindi pa nito naaabutan ng ibang kalabaw. Dali-daling kinuha ni Martin ang itak. Pinuntahan ang lugar kung saan itinali ng pinsan ang kalabaw. Pagdating, nadatna ng binata ang isa sa kanilang mga alagang nakatihaya sa lupa. Wakwak ang tiyan. Nang suriin ni Martin, wala nang atay at ilang lamang loob ang kalabaw. Walang ya. Aswang ang umatake sa mga kalabaw. Nasaan ang iba, Isko? Pinakawalan ko na. Sa mga oras na to, siguradong naroon sila sa toril. Ano Naku, bakit mo ginawa yun? Mamaya, sinundan sila ng aswang eh. Mapahamak ang nanay at mga kapatid mo. Oo nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Halika na Martin, bumalik na tayo sa bahay. Dali-daling tumakbo ang dalawa pauwi. Nakita nilang naroon nga ang mga kalabaw. Nakainga ng maluwag ang dalawa nang makitang walang nangyari sa mga kasama nila sa bahay. Anong ginagawa ng mga aswang sa lugar na to? At talagang sa umaga pa nila piniling sumalakay. Aswa, tama ba ang narinig ko, Martin? Tungkol ba sa aswang ang pinag-uusapan niya? Opo, Tia Binay. Napatay nga po ang isa sa mga alaga nating kalabaw eh. Isko, ano pa talaga nangyayari? Nasaan ka nang umatake ang sinasabi mong aswang? Nasa kabilang dako po ako ng pastuhan. Nagtatali ng iba nating kalabaw. Nagulat na lang ako eh. Biglang nagtakbuhan yung mga anak nila. Doon ko po nakita yung nilalang na pilit nilalapa ang kalabaw. Martin, sa palagay mo ba, totoo ang sinasabi ng pinsan mo? Opo, Tia. Nakita ko mismo ang naiwang patay na kalabaw. Wala nang atay at ibang mga lamang loob. Sa palagay ko ang umantake sa kanila, bagong yanggaw eh. Paano mo naman nasabi, Martin? Hindi ba hindi naman nakakapagpalit ng anyo mga bagong yanggaw? Ikaw na nagsabi sa akin yan noon. Ibig mong sabihin, nagawa mo pang makita ang aswang na umatake. Anong anyo? Malaking aso. Siguro mga kasing tangkad ko. Hindi bagong yanggaw, kundi mga bangkilan. Kung nagagawa niyang manalakay ng may araw, malamang mataas na uri ang isang yun. Anong gagawin natin, Martin? Siguradong mga alagang hayop natin ang pupunteryay ng aswang na yun. Mukhang may pagbabago sa plano natin, Isko. Yun ay kung ayos lang sa'yo, na hindi muna tayo magpunta sa... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin, Martin. Mamaya marinig ka ni nanay eh. Lalo pa kung hindi papayagan na sumama sa'yo niyan eh. Oo nga pala. O siya, dumito ka muna. May gagawin lang ako. Babalik ako mamayang tanghali. Dali-daling tumakbo papunta sa direksyon ng kagubatan si Martin. Hindi na sumugod si Isko dahil alam nito ang gagawin ng pinsan. Matyaga itong nag-antay sa tahanan hanggang sa sumapit ang tanghali. Nasaan na ang pinsan mo? Hindi pa siya nakakabalik? Hindi pa po, Nay. Pero tiwala ako, babalik si Martin.
Ilang minuto nga ang nakalipas. Dumating si Martin. Pasensya na po, medyo naulis sa pag-uwi, Tia Binay. Ayos lang, kumain ka na. Tapos na kami ni Isko. Nga pala, saan ka ba nanggaling? Dyan lang po sa may kakauyan. May tinignan lang ho. Tumangulang si Aling Binay. Kaagad ding lumabas ng kusina. Naiwang nakaupo sa hapag ang magpinsan. Saan ka nagpunta, Martin? Naganda lang ako, Isko. Dahil mukhang mapapalaban ako sa mga aswang mamaya. Talaga bang aso nga mga yun? Parang malaking aso lang naman yung sumugod sa mga kalabaw ah. Batay sa ginawa nila sa mga alaga natin, nakumpirma kong aswang ang gumawa nun at hindi ko sila papalampasin. Pwede ba akong sumama, Martin? Masyadong delikado. Mas mabuti kung dito ka na lang sa bahay at isa pa. Walang katiyakan kung makakasalubong ko ang mga yon. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang makita kung paano ko makipaglaban sa mga aswang eh. Ito ang unang beses na lalaban ako sa mga aswang. At hindi ko ito pwedeng atrasan, Isko. Ito ang gante ng pamilya ng napatay kong mangkukulam. Maraming taon na nakakalipas. Paano mo naman nasabi yun? Simple lang, Isko. Walang bangkilan na nagmula sa baryo natin. Kanina, hinanap ko ang pinanggalingan ng mga aswang bago sila sumalakay. Napagtanto ko, dito lang din sila nagmula sa baryo. Kilala mo ba kung sino sila? Hindi pa ako sigurado pero alam kong taga dito lang sila. Pag-uusap ng magpinsan. Maghapong nanatili sa tahanan si Isko at Martin. Habang nag-aantay ng takip silim, hindi maiwasan ni Isko ang matakot para sa pinsan. Lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikipaglaban ito sa isang aswang. Kinagabihan magdamagdag-abang ang dalawa. Ngunit walang aswang na sumalakay. Napaisip si Martin na maaaring napadaan lang ang mga ito. Mukhang napadaan lang ang mga yon. Siguro naman, ligtas na ang mga alaga natin. Tara, sasamahan kitang Italia mga kalabawis ko. O sige Martin, mabuti pa nga yan. Isa-isang pinalabas ni Isko ang mga kalabaw sa kulungan. Dinala sa pastuhan. Ngunit lingid sa kalaman ni Isko na isa itong patibong para sa mga aswang. Matapos itali ang lahat ng kalabaw, naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno ng dita. Hindi ba tayo uuwi, Martin? Mamaya na, wala naman tayong gagawin sa bahay eh. At isa pa, tinatamad ako magpunta sa palengke. Makikita ko lang ang grupo ni Makoy. Bakit? Natatakot ka ba sa mga yun? Hindi ah, naiirita ako sa pagbumuka ng taong yun eh. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Marty na biglang tumayo ang tenga ng isa sa mga toro. Patuloy na nagsasalita si Isko. Tumayo si Martin at hinawakan ang itak. Bakit? Anong problema, Martin? Umakyat ka sa puno at wag na wag kang bababa hanggat hindi ko sinasabi. Ano bang nangyayari? Huwag ka nang magtanong, bilisan mo. Umakyat ka na. Nakita ni Isko na seryoso ang mukha ni Martin, kaya dali-dali itong umakyat sa puno. Tanaw mula sa kinaroroonan ni Isko ang buong paligid. Nakita nito na may gumagalaw sa damuhan. Nataranta din ang mga kalabaw ng tignan nito si Martin. Nakalabas na ang itak. At sa hindi kalayuan, isang malaking aso ang sumugod papunta sa kinaroroonan nito. Walang pagdadalawang isip na sinalubong ni Martin ang rumaragasang nilalang. Tumalon ito paitaas. Itinarak ang itak sa katawan ng malaking aso. Umatungal. Pilit na inaabot si Martin. Binunot ng binata ang itak at tumalon. Sa pagkakataong ito, pinuntirya naman ng nilalang ang isa sa mga kalabaw. Dali-daling hinarangan ni Martin ang daan at muling itinarak ang itak. Tumama ito sa ulo ng kalaban.
Dahil sa lakas ng aswang ay tuluyang tumilapon palayo ang binata. Napasigaw si Isko, dahilan para makita siya ng nilalang. Pilit inakyat ng aswang ang puno, ngunit hindi nito magawang abutin ang kinaroroonan ni Isko. Dahil sa bigat ng katawan, kagad naputol ang mga sangang inaapakan. Hinila ni Martin ang buntot ng nilalang at buong lakas na inihagis palayo. Walang yakang aswang ka. Talagang wala kayong pinipiling oras. Dinampot nito ang naputol na sanga. Muling sumugod sa nilalang. Itinarak ng binata ang matulis na kahoy sa katawan ng kalaban at saka binunot ang itak na nakatarak sa noo nito. Kung sino man ang nagpadala sa'yo, magsilbisa ng leksyon ang nangyari. Pinugot ni Martin ang ulo ng aswang. Nakagad nitong ikinamatay. Naganap ng mahabang kahoy ang binata. Gumawa ito ng tulos. Itinusok sa lupa. Sa taas nito, inilagay ng binata ang ulo ng aswang. Hindi makapaniwala si Isko sa mga nasaksiyan. Ni Sainagap hindi niya inakalang totoo ang mga aswang. Nang masigurado ni Martin na wala ng panganib, sinabihan nito si Isko na bumaba. Bumaba ka na, Isko. Wala nang mga kalaban. Halika, kunin na natin ang mga kalabaw at umalis na tayo sa lugar na to. Dali-daling kinilagan ni Isko ang alaga. Hinayaan itong tumakbo pabalik ng tahanan. Ngayon, sigurado na ako. Bakit Martin? Ano yun? Ako nga ang hinahabol ng mga yan. Halika na, umuwi na tayo. Pagdating sa tahanan, agad nang nagpaalam si Martin sa mga tiyahin at sa inang may sakit. Pinili nitong lumayo dahil alam niyang hindi titigil ang angkan ng napatay niyang mangkukulam. Magpapadala ang mga ito ng mas marami pang kalaban para masiguradong mahuli ang binata. Isko, pasensya ka na. Pero kailangan kong gawin ang bagay na to. Ikaw na muna ang bahala kay nanay. Kailangan mong bumalik, Martin. Hindi magtatagal hahanapin ka ng nanay mo. Baka maubusan na ako ng idadailan sa kanya. Huwag kang mag-alala, Isko. Sandali lang ako. Sa oras na maubos ko ang lahat ng mga kalaban, babalik ako. Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, tumuloy na si Martin. Yun na ang huling pagkikita ng magpinsan. Hindi na nakabalik ang binata. Kahit nang mamaya pa ang kanyang ina, hindi na muling nakita ng matanda ang kanyang panganay na anak. Nauunawaan ni Martin ang lahat dahil kagaya ng sinabi ng karamihan, ang malakas na kapangyarihan may kaakibat na malaking responsibilidad. Para kay Isko, ipinagmamalaki nito ang pinsan dahil siya ang pinagkalooban ng pulang duwende ng kanyang mutya. Ang pagtatanga ng mutya na galing sa pulang haring duwende, malaking responsibilidad ang lakas nito, hindi para sa sariling interes. Sa kanya ipinamana ang mutya dahil alam ng hari na sa pagdating ng tamang panahon, hindi magdadalawang isip si Martin na ialay ang buhay upang maprotektahan ang sityo sa panganib na dulot ng mga aswang. Akala mo siguro, Martin, hindi ko narinig yung usapan nyo ni Manong Pula, no? Sa unang pagkakataon, narinig ko yung boses niya. Hindi ko makakalimutan yung mga narinig ko. At sigurado ko, sinadya yun ng duwendeng pula. Yung marinig ang usapan nyo. Pagbabalik tanaw. Dumating na ang panahon, Martin. Ang paghahanap mo ng kasagutan kung bakit sa'yo ibinigay ang mutya. Nakuha mo na ang sagot. Pero ang malaking katanungan, ano ang gagawin mo? Ano pa nga ba, Manong? Tatanggapin ng buong puso ang responsibilidad bilang tagapag-ingat ng kapangyarihan ng mutya. At kasabay nito,
tagapagtanggol, tagapagligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong kontra sa mga aswang. Ito ang mga huling salita na narinig ni Isko kay Martin at Manong Pula. Masakit man sa kanya na mawala si Martin, pero tanggap niya dahil ginagampanan nito ang responsibilidad sa taong bayan, ang responsibilidad bilang nagtatanga ng mutya na nagmula sa Duwending Pula. Ang huling kwento para sa gabing ito. Isang espesyal na bata o mas kilala sa katawagan na Batang Dibino. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Enteng. Taong 1962. Cauayan, Negros Occidental. Lolo, bakit gumagalaw yung garapon? Parang may gustong lumabas oh. Ano kaya yung nasa loob? Nakakatakot yung itsura. Wika ni Enteng habang nakatitig sa isang malaking sisidlan na puno ng itim na likido at mga pinatuyong ugat ng puno. Hayaan mo na, Enteng. Gutom lang ang mga yan at tandaan mo. Huwag mong tititigan ng mabuti ha. Kapag tumingin ka ng matagal dyan, baka ikaw ang mapagdiskitahan. Wika ni Lolo Andoy habang inaayos ang mga halamang nakasampay sa kawayan. Hindi man ito lumingon. Ramdam ni Enteng ang bigat ng babala, kaya dinala sa biro ang pagtatanong sa lolo. Ha? Bakit naman po lolo? Kakainin po ba nila ako? Ikaw, bata ka. Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko, Apo. Hindi lahat ng bagay dito ay para sa mata ng bata. Pag-uusap ng maglolo. Pagsapit ng dilim, ang katahimikan ng gabi ay hindi tanda ng kapayapaan kung di babala. Sa paligid ng dampa nila Lolo Andoy, ang hangin, palaging may halong amoy ng sinunog na dahon. Minsan ay sumisingit ang malansang bahid ng dugo na hindi maipaliwanag. Si Enteng, 12 anyos nung panahong yun, hindi karaniwang bata. 10 taon na ang nakalipas mula nang matagpuan nito ni Lolo Andoy sa gitna ng masukal na kagubatan. Walang saplot na maayos, walang bakas ng magulang, at walang kahit anong paliwanag kung paano ito nakarating. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi nag-iisa si Enteng. Sa gabing yun, may mga anino na parabang palaging sumusunod sa bata, mga matang hindi nakikita, ngunit ramdam sa balat. Hanggang sa sumapit ang isang hapon sa bahay ni Lolo Andoy. Lolo, parang may tao yata sa labas. Kanina ko pa napapansin yan eh. Paikot-ikot sa puno ng kaimito. Papasukin mo, Enteng. Kanina ko pa naaamoy yung nabubulok na sugat eh. Ihanda mo ang langis ng pampakalma at ang telang pula. Sige po Lolo, masusunod po. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, kasabay ng mahabang langit-ngit ng kahoy. Pumasok ang isang lalaking luwang ang mga mata. Halos puti na ang nakikita sa sobrang takot. Nanginginig ang buong katawan at parabang nilalamig kahit pawis na. Ang kaliwang binti nito ay namamaga, punong-puno ng nana, at sa ilalim ng balat ay parang may gumagapang. Tila ba may buhay na bagay na gustong kumawala. Huminga ng malalim ang pasyente, napaluhod kagad sa sahig. Lolo Andoy, tulungan niyo po ako. Hindi na ako makatulog eh. May bumubulong sa akin gabi-gabi. Sa mismong tenga ko, tapos yung mga sugat ko po sa binti. Parang may gumagalaw sa loob. Kada gabi, sumasakit po eh. Parang may kumakain sa laman ko. Lolo Andoy, ano ba to? Hindi ko na po kaya eh. Tahimik si Lolo Andoy. Hindi to nagulat dahil hindi na bago sa kanya ang ganitong kaganapan.
Maupo ka, Tibor. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita hanggat sa makakaya ko. Inutusan niya si Enteng. Ihanda ang mga kakailanganing gamit. Enteng, kunin mo yung tanso sa kayong uling. Bilisan mo! Opo, Lolo. Mabilis na kumilos si Enteng. Sa murang edad, kabisado na nito ang bawat sulok ng bahay kung saan matatagpuan ang mga kagamitan sa panggagamot. Kinuha ni Enteng ang mga inutos ni Lolo Andoy, pati na din ang isang malit na supot na may lamang mga tuyong insekto at isang boteng may nakasulat na mga salita na hindi maintindihan ng karaniwang tao. Ano po bang nangyayari sa akin, Lolo? Totoo bang sinasapian ako? Hindi ka sinasapian. May gustong kumain sa loob mo, Tibor. Hindi po maaari. Tulungan niyo po ako, Lolo. Huwag kang mag-alala, Tibor. Tutulungan ka namin ni Enteng. Lolo, ano po bang kumakain sa kanya? May mga bagay, Apo, na hindi tao pero gustong maging tao. Biglang napahawak si Tibor sa dibdib. Lolo, kanina ho sa daan eh. May narinig akong tumatawa, hindi ko alam kung tao o hayop. Pero parang sinusundan ako eh. Lumapit si Lolo Andoy at inilapag ang palad sa noo ni Tibor. Mainit ka, Tibor ah. Pero hindi to ordinaryong lagnat. Enteng, hawakan mo ang paa niya. Higpitan mo ng mabuti. Opo, Lolo. Masusunod po. Lumuhod si Enteng at hinawakan ang binti ni Tibor. Pagdampi ng mga palad nito, naramdaman ang init at ang pintig ng kung anong bagay sa loob. Parang puso, pero hindi sa tao. Lolo, hindi po to ordinaryong sugat. May kagat ito ng... Teka, hindi kagat to ng tao ah. Bahagyang tumango si Lolo Andoy. Tama ka po. Natututo ka na. Tibor, kakagat ka sa kahoy na ito. Huwag kang sisigaw dahil mas lalong magagalit ang nasa loob ng binti mo. Nagsimulang bumigkas si Lolo Andoy ng mga salita. Mabilis at garalgal. Hindi to Tagalog, hindi rin Ilonggo. Isa itong sinaunang wika na tanging sila lang ni Enteng ang nakakaalam. Habang bumibigkas, unti-unting lumalabas ang isang mahabang uod na may muka ng tao mula sa sugat ni Tibor. Enteng, ngayon na! Kagad binuhusan ni Enteng ng mainit na langis ang uod. Lumikha ito ng kaunting ingay, parang bata na naging abo. Salamat po. Salamat po, Lolo Andoy. Umuwi ka na. Ilagay mo tong anting-anting sa bewang mo. Huwag mong huhubarin kahit maligo ka. Bibigyan din kita ng lana. Ipahid mo sa iyong binti. Enteng, ihatid mo siya sa labasan. Nang makaalis si Tibor, naupo ang maglolo sa harapan ng mitya. Lolo, bakit po tayo lang yung nakakagawa nito? At saka pansin ko, Lo, yung ibang tao natatakot sa atin. Dahil ang kaalaman ay isang mabigat na pasanin, Enteng. Noong nakita kita sa gubat, hindi ka umiiyak eh. Nakikipaglaro ka sa mga elementong kinakatakutan ng marami. Doon ko nalaman na ikaw ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Huwag mo na lang intindihin ang sasabihin ng iba. Ang importante, natutulungan natin sila. Pero Lolo, minsan natatakot din ako eh. Lalo na kapag nararamdaman ko sila na nakatingin mula sa dilim eh. Hinawakan ni Lolo Andoy ang balikat ni Enteng para bigyan siya ng lakas ng loob. Ang takot ay proteksyon, pero ang karunungan ay sandata. Gagawa tayo bukas ng bagong proteksyon para sa'yo. Gagamit tayo ng luwad mula sa sapat buhok ng hayop na hindi nakakakita. Magdadagdag din tayo ng karga sa ibang mga mutya natin. Lumipas ang mga buwan. Lalong naging biyasa si Enteng. Siya na ang gumagawa ng mga proteksyon
na isinusuot sa leeg ng mga taga-nayon. Mas natuto itong bumasa ng mga marka sa palad at kumausap sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit isang gabi, may kumatok sa pintuan na hindi katulad ng mga karaniwang pasyente. Malamig ang simoy ng hangin at ang mga aso sa labas hindi tumatahol ng normal. Para silang umiiyak. Isang mahaba at nakakangilong alulong. Lolo, gumising kayo. May iba sa labas eh. Nakakaramdam po ako ng matinding panlalamig. Bumangon si Lolo Andoy. Hawak ang tungkod na may nakaukit na mga bungo ng ibon. Kumuha ka ng asin at iikot mo sa buong bahay. Subalit siguraduhin mo, wag na wag kang lalabas sa bilog. Isang babaeng nakasuot ng puting punit-punit na tela ang nakatayo sa harapan ng pintuan. Wala itong muka. Puro lamang itim na butas kung saan dapat naroon ang mga mata at bibig. Andoy, ibigay mo sa akin ang bata. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo siya makukuha, Malina. Tapos na ang usapan natin. 12 taon na nakakalipas. Sino po siya, Lolo? Bakit niya ako kilala? Ano po bang kailangan niyan? Siya ang dahilan kung bakit kita nahanap sa gubat, Enteng. Siya ang kumuha sa'yo nung sanggol ka pa lang pero nabawi kita. Tumawa ang babae. Isang tunog na nakakairita. Alam mong hiniram mo lang siya. Ngayong 12 anyos na ang bata. Oras na para bumalik siya sa amin. Tignan mo ang likod ng batang yan, Andoy. Lumalabas na ang marka. Kagad hinubad ni Lolo Andoy ang suot na damit ni Enteng. Sa pagitan ng mga balikat ng bata, may isang itim na marka ng balat na hugis pakpak ng paniki. Makinig ka sa aking mabuti, Enteng. Kailangan nating tapusin ang ritual ng pagputol. Kapag hindi natin to nagawa bago sumikat ang araw, magiging katulad ka nila. Wika ni Lolo Andoy habang kumukuha ng mga sangkap. Ano pong gagawin ko, Lolo? Sabihin niyo po!